Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Ay nako, hyperallergenic mga kababayan po. Every morning na lang to mga titos mga titas. Ang topic po natin is, ang tanong ko lang po, or tama, topic. Ligtas pa ba ang pera natin sa bangko mga kababayan ko? Kasi ito, a certain si Sir Glenn Cañete po, maybe sa abroad siya or nagtatrabaho dito sa Pilipinas mga kababayan ko. Meron po siyang savings sa isang bangko po. Itago natin sa pangalang Bangko de Oro po. Ako'y meron din po ako na ATM kasi pension ko po yun. Hindi naman masyado malaki. Pension ko po yun ha. Kasi dapat maintaining balance mo sa bangko na walang passbook is 2,000. Pero kung may passbook, 10,000 po yun. Kasi sir siguro may may daily balance po siya ng 10,000. So nakaipon po siya ng medyo malaki-laki ng halaga, 350,000 pesos po. Yun po ay pang-college ng anak niyo po, mga kababayan ko. Sorry po, grabe. Nagsipon na ako, mainit, di ko alam. Ang nangyari po, na-withdraw po yung pera po lahat niya ng 350,000 pesos. Nalimas po, in short mga kababayan ko. Pero, passbook lang hawak niya po, na-withdraw daw sa online. Hindi naman siya nag-online mga kababayan ko. O bakit ganun, di ba? Pag passbook po tayo, mag-withdraw tayo or magdideposito, we're going to that branch para over the counter, di ba? Now, bakit paano po nag-online? Hindi naman siya nag-i-enroll si Mr. Cañete mga kababayan ko. So ano magiging nito? Magiging resulta nito mga kababayan ko. Hindi natin alam kung ibabalik ba ng Bangko de Oro to or goodbye na lang mga kababayan ko. Dapat yung Department of Information, Communication and Technology, tulungan nyo naman mga kababayan natin. Pinagpaguran niya mga kababayan ko. Grabe, pinaghirapan yan para sa pag-aaral ng anak niya, ni Mr. Cañete. Tapos, biglang makawala lang yung pera niya mga kababayan ko. Sa akin mga kababayan ko, ito, tsuri ko lang to ha. Kasi, sinasabi ng ibang tao na laging Bangko de Oro na raw ang issue. Sabi nila, inside job daw mga kababayan ko. Maybe may possibility or wala naman tayong preba mga kababayan ko. Ganito, sa akin lang, my thoughts lang. Opinion ko lang or ang tsuri ko lang mga kababayan ko. Yung hacker po, syempre magpi-phishing yan. Yung phishing is not F. P-H-I phishing. PHI, hindi F ha. Siyempre, nag-explore ng mga hacker. Nagkataon, ang nakita nila yung kay Mr. Cañete, mga babayan ko. Sa akin lang siguro, kinuha ng mga hacker yung information. Siyempre, may form yan di ba? Nagpipila tayo ng form sa bangko. Kinuha siguro yung mga information, nakuha ng mga hacker. Ang nag-enroll mismo ay ang hacker, mga kababayan ko. Kaya yun ang tsuri ko lang mga kababayan ko ha. Magagaling ng mga hacker ngayon mga kababayan ko. Tsaka marami tayong nababalitaan na maraming, hindi naman lahat ang video raw, sinasabi nila, di umano, notorious daw. Hindi iba, di raw binabalik. Hindi. Yung kay Mrs. Sa kapatid ko, nag-withdraw kami noon kasi pambiling gamot niya. Hindi po nag-dispense. So, report namin sa bangko, binalik naman po after mga 2 or 3 days. Pero dito, mga kababayan ko, imposible na passbook siya, hindi siya enroll, yung si Mr. Cañete, bakit naka-withdraw online? Yun ang sinabi ko, na in-enroll siya mismo, yung hacker mismo ang nang-enroll, siyempre kinuha ng information, di ba? Ito pa mga kababayan ko, mag-iingat din po kayo, for example, maglo-loan po kayo sa financing company. Not particular sa bangko mga kababayan ko ha. Siyempre, magpipilap kayo ng form.
pangalan nyo, your address, your cellphone number, at sa may application form po, may nakalagay po na kung anong bangko nyo po, and may account number puro na ilalagay nyo po. Mag-iingat po kayo, ha? Malay nyo po, doon sila kumukuha ng information, maraming mahaba pong tsuri. Maraming tsuris po yun kung bakit nawala yung pera ni Mr. Cañete, mga babayan ko. 350,000. Ang gobyerno naman, ang NBI, ang pulis, ang DITC, makialam naman kayo rito. Tulungan niya itong pobre Mr. Cañete to. Hindi naman tumayaman, inipo niya yung 350,000, mga kababayan ko. Paano kaya nangyari? Ang galing ng mga hacker talaga, no? O ilang beses ko nang inuulit ito, mga kababayan ko. Huwag kayo basta-basta magbibigay ng impormasyon. Sandali lang. Dapat dig deeper ang Bangko de Oro dito, mga kababayan ko. Imbestigahan mabuti itong si Mr. Cañete. Baka naman may nakairam din. Sorry po, ha. Ano lang po ito? Tsure lang po ito. Siyempre, opinion eh. Baka may mga kaanak kang nag-enroll din sa online. Hindi natin masasabi rin, di ba? In fairness sa Bangko de Oro, gumagawa sila ng paraan, kaya lang parati na lang ang Bangko de Oro ang May kaibigan po ako, hindi na ata na ibalik ng Bangko de Oro kasi nag-withdraw daw Ang passbook kasi, pwede rin may kasamang ATM din yan, mga kababayan ko. Imbestigahan din niya kung nag-withdraw man si Mr. Cañete sa ibang lugar. Siyempre, ang ATM, meron pong camera po yan. Naka-record po yan kung sinong mukha yun ang nag-withdraw, mga kababayan ko. Maraming tsuri, di ba, mga kababayan? Kaya mag-iingat kayo sa mga pipila pa ng mga form. Galing, paano nakuha yung information niya, no? Kasi may OTP yan, kasi mag-i-enroll ka eh. Ang galing, mga kababayan ko, 350,000, no? Ang mga tinatagit ng mga hacker, mga kababayan ko, may deposito ng mga 100,000, 200,000, 50,000. At saka, siyempre, mga malalaking pera, mga 1 million. Doon sila nag-fish yung mga kababayan ko. Kawawa naman ang pobre ito, mga kababayan ko. No? Kaya, nagsasabi ng iba na, huwag na tayo mag-impok sa bangko, sa bahay na lang. Itago na lang mabuti ang pera, pero mahirap din, mga kababayan ko. Di ba? Marami tayong dito, minsan may mga intruder tayong di natin alam, maski anong lock mo. Sabi nila, ilagay raw sa may kawayan. Ikaw mabubukbuk naman yung mga kababayan ko ang pera natin. Kaya siguro, mag-search na lang kayo kung anong pinakamagandang bangko, mga kababayan ko. Ayoko mag-recommend na ng bangko. Pero ang Bangko de Oro, grabe, no? Ang sinasabi nila, nawala tuloy. Ang sinasabi ng mga kababayan ko, wag na lang kayo magbibigyan ng impormasyon. Kasi mahirap lalo pag magpirap kayo ng mga form, napakahirap niya, mga kababayan ko, nawala na tuloy. Ikabit natin ulit. Grabe, no? Pinaghirapan mo, tapos sa isang iglap, mawawala. Ano nangyari dito? Ayan. Kawawa naman si Mr. Cañete, no? Pang-college yan eh. Pang-college sa mga kababayan ko, kaya tatanggalin ko na lang yung litrato, mga kababayan. Kaya mag-iingat po kayo. Maraming tsuri ang mga kababayan ko. At ang gobyerno naman natin, please, tulungan niyo naman to si Mr. Cañete. Pinag-ipunan niya, pinaghirapan, mga kababayan ko. Buti ako, pension lang yun sa akin eh. Siyempre, ginagastos ko yung pangbili namin ng mga pang-araw-araw, di ba? Shoutout muna tayo, ha? Ang aking isa-shoutout ay sino ba? Si Bibco, si A. Purple ng taga-Singapore, mga kababayan ko. 1 year na kami magkakilala. Hello, Bib. Tapos si Ate Ruby Vlog, Cherry Papa's Adventure, Oxystab. Si Dems Cake, si Sweetie Cake Channel, Sinjin Vlog Official, Shirley Mendrano, sino ba? Oxys,
Doc Juday, mga kababayan ko. Sino pa ba? Si Coach MB. Coach MB. Ayan. Tapos, sino pa ba? Si... Naku, malabong mata ko. Mamelin Official. Si Amlena Vlogs, mga titos, mga titas. Ibalik natin si Mr. Cañete. Kawawa naman eh. Ayan. And then si Amlena Vlogs, Tessa Bala Official. Simple Grace, inaanak, Nana Eva TV, Juba di motorista, di papaya, di buko pa, di watermelon, di durian. Principal Kim, Mayang Vlogs, Chaps de la Cruz. Chaps, asan ka na? And Don SK Vlog, Revs SK Jamming Vlogs, si Ehart, okay na, no? Sino pa ba? Si Junito Marinado, Marity Sanchez, Marites Coho, Kabitay TV, Rhea May Perolino, Tony Marsan, Listen Easy Mix, si Dawigay, NJ Mix Vlogs, Lovely Mood, Lovely Mood Forever, tama, Angel Mix Vlogs, Ardina Hugs, Casablanca, Natasha Mix Vlogs, Mami Niraj, Eunice and Burgess Tanden, Malus TV, sino ba ito? Guapo Lalaksot, Benji Opa Sanchez, si Dempsey Nuna, Wonder PH, Jonas Vlogs, Elag Kimo, Cindy Mini TV, Iris Neris Channel, Evelyn Orase, Evelyn Official, diba to? Ate Isabel, Despadolina, Nina Laresma Lorsana, Marites Coho, Kojos TV, sino ba to? Angie of San Francisco, Perdi, De La Cruz Albino, Kabaternaga, Roswell Adventure, sino ba to? Family Flower Vlogs, Jovis Official Channel, si Dayang Lovelace, Texam, JC is over, Charles Lumawig, sino pa ba? Tita Pearl, Banana, Baby Abby, Sarah Vlog, sino ba to? Si Gertie, si Boss Anin, JC is over, ay meron na, Glenn D. Anuel, John Carol Vlog, Beth Pilapil, Itcher Vlog, Maricel Vlog, Kapangok Vlog, sino ba to? Kaligatan TV, Bayang Gudang, Smiley Face Channel, mga kababayan ko. Bumili po kayo ng mga bangko na lang na may talagang safe. Ewan ko pa, ang Bangko de Oro naman, ano naman yun eh. Safe naman yun. Tsaka, mga kababayan ko, walang koneksyon ang may-ari ng porke Chinese lang. Ang may-ari ng Bangko de Oro, maghuhusga na kayo. Huwag ganon. Sinophobic na naman pinaiiral nyo. Huwag ganon, mga kababayan ko. Di naman lahat ng mga Chinese, mga ganyan. Siguro may ilan-ilan lang. Pero, yan, dig deeper na lang mga kababayan ko. Ano ba, bakit nangyari yun? Bakit na-withdraw yung 350,000 ni Mr. Cañete? Na hindi naman siya nag-go online. Passbook lang siya. Ang passbook kasi, over the counter yan, di ba? Withdraw or deposit. Pero bakit nangyari yun? Bakit na-withdraw mga kababayan ko? Yun lang mga kababayan ko, ingatan natin ang kabuhayan din natin, ha. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Ay, sandali lang po. Mayor Joy, sa susunod na taon, pwede ba? Ayusin nyo yung sistema. We're not against yung Pride Month ba yan? Grabe. 1.5 kilometers po. Inabot po pinakaibigan ko si Perdi ng 2 oras. Nagsarado kasi na kayo na kalsada. Dapat, isang lugar na lang. Doon na lang, secluded area na lang. O sa circle kasi. Maybe siguro sinarado yung 2 lane. O para makadaan yung mga tao. Hindi. Sinakot nyo lahat eh. Yun lang po mga kababayan ko. Ingat po kayo. Bye.